Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Sa lahat po ng mga nandito po sa akin, thank you very much, no? And dito actually sa channel po natin, pinag-uusapan po natin ang iba't ibang klase po ng spiritual. But so far po, magbibigay po ako ng reading para po sa lahat po ng zodiac, which is ngayon po is Virgo, no? Sa panahon po ng Pisces, February 27, 2026. So tingnan po natin kung ano po ang pinaka-energy po ng Virgo ngayon. And tingnan po natin yung nakaraan niya and probably in the future kung magbabago po yung situation po niya ngayon just in case po, no? And magbibigay po ako ng advice sa ibang tarot deck and tingnan po natin then how it goes along, no? So be with me. So sa lahat po ng mga baguhan, thank you po so much, no? Tawagin niyo lang po akong Ate Mel. Sana po magstay po kayo. And sa mga datihan ko po, no, thank you so much. Sa mga tao po tumatangkilik po sa akin, maraming salamat po, no? So let's begin. Virgo, August 23, September 22. Virgo is an earth sign, no? And kumusta po kayo? August 23 hanggang September 22 actually is Virgo time, no? Tingnan po natin kung anong pinaka-energy po ng Virgo sa ngayon. Okay, and gusto ko lang po i-mention po ang aking mahal na ina, no, ang aking Yahweh, ang aking mahal na ama, and sa lahat po ng mga gabay ko. Maraming salamat po sa kanila, so much po, nagpapasalamat po ako, and nawa po extended po sa inyo ang blessing po ang binigay po niya sa akin, no. Virgo, yeah. Okay, right now, okay, sa ngayon po ang pinaka-energy po ng Virgo is Nine of Wands, no? Parang meron ho kayong hinihintay. Ano po ba ang hinihintay nyo? Let's alamin po natin, no? And sa ngayon po, actually nung panahon, or right before, no, may problema po kayo dito sa pera na kung saan pwedeng sabihin po natin na nangutang po sa inyo pero hindi po nagbayad, no? Instead po, tinraidor po kayo, no? And sila pa nga po yung may utang at sila pa yung malakas po, no? Malakas ang loob na manira sa inyo. And anyway, pwede bang sabihin ko sa inyo na pwedeng kayo din po to, no? Na kumuha po kayo ng utang, but no, I don't think so, no? Sa ngayon po, parang, yeah, so mga nakaraan mo, no, it's not only now, kasi tingnan natin, this is 9 cards, and kung kukunin ko to dito, parang meron kayong problema sa pera. Pwedeng sabihin ito na yung utang nyo or kailangan ninyong pirmahan, no? Pero more probably din po, pwede din pong sabihin po natin na may mga tao na nangutang sa inyo and kailangan na po ninyong ipabarangay, no? Kailangan na po kasi nandito na po yung pirmahan. Kaso lang po, wala ho silang pera sa ngayon, no? And ito yung dahilan na parang sa ngayon, no, yung mindset mo actually is 10 of Swords, no? Parang masakit sa likod, no? Talaga pong parang tinraidor kayo, no? Grabe din po yung galit ninyo, no? And subconsciously po, dahil po mainit po talaga ulo nyo, kaya po kumaga sa akin, well, ano po ba, i-refrain po natin yan, no? And as I said, ang reading po actually natin is like alamin po talaga natin kung ano po yung behind kung bakit po kayo nagkaroon ng ganitong klaseng pag-iisip, no? Unang-una po kasi, no, actually magulo, no? Magulo kasi talaga po yung mind nyo, no? Yung deep inside po, magulo po, no? Meron pong gustong magpaalis sa inyo, meron pong pwede rin pong gusto mong lumipat, gusto mong umalis, or meron pong nagpapaalis sa inyo. Kaya po ginugulo po talaga yung utak nyo, no? And ito po ang dahilan kung bakit kuminsan, no, may mga tao po na instead po na magbabayad, hindi na po siya nagbabayad, no? Now, gusto ko lang ano dito paunti-unti, no, kasi alam ko talaga po ng mga tao ngayon is like nandito ka sa akin, no, and you're in pain, gusto mo talaga malaman kung ano po nangyari sa inyo.
And, hindi lang po yung physical po na aspect kasi more on psychological po kasi ang reading po natin 'no. More on sa spiritual, more on sa astral, or more on sa mind lang po 'no. So, sa akin kasi napaka-importante po yung tinatawag po nating subconscious. Behind po your conscious mind, there is a subconscious na kung talaga yun po ang talagang nag-play ng malaking role po sa buhay po natin kaya nangyayari po itong mga bagay-bagay po dito 'no. I am trying to explain it to you para po kahit papaano po meron kang idea bakit ka nagkakaroon ng ganito na parang tina-traitor ka, na parang, yung parang, ano ba, kumbaga sa akin binigay mo na nga lahat, eh, tina-traitor ka pa rin. Kasi, sa akin kasi last time 'no, para kasing nagkakaroon ka ng problema deep inside 'no, and, ito'y sa mga bata po 'no, kasi makikita ko dito 'no, puwedeng sa mga bata, puwedeng sabihin po natin na yung bagang makukulit yung mga anak niyo, puwedeng sabihin po natin na yung negosyo mo hindi po siya talaga nagwo-work, hindi po siya nagwo-work because deep inside po talaga sa inyo is like lagi po kayong nakukulangan sa pera. Yung meron po kayong cravings po about money, and, that's why parang kumbaga sa akin subconsciously hindi mo alamin na ikaw po from the beginning of time, parang ano ba yung sabihin po natin na yung mula pagkabata po 'no, parang alam mong mahirap ka 'no, alam mong ang hirap ng pera. Ito yung subconsciously ngayon po masyado po siyang, nagkakaroon ng manifestation. Ngayon po na may edad ka na. So, magtatanong ka sa akin or nagtataka ka ba kung bakit ang mga tao ganito sa'yo? Kasi deep inside ito kasi yung ano mo, ito kasi yung parang ano mo ba, parang parang subconsciously ito yung alam mo. Eto yung parang parang naka-rooted siya sa mula sa pagkatao mo na ano ka, na kulang ka sa pera 'no, and, na kulang ka sa pera yung, mag-anak niyo or lumaki kang ganito, walang ganyan 'no. And hindi mo pa siya hanggang ngayon. So, sasabihin ko talaga sa'yo na marami ang nangutang sa'yo na hindi nagbayad, and, actually sa totoo lang po prangka ako, meron ka din po mga utang na hindi mo binabayaran 'no. So, kasi kung ano pong ginagawa natin ibabalik lang po 'yan 'no, kung minsan doble-doble po 'no. So, pero sa akin meron ako nakikita talagang naghihintay ka ho ng malaking pera. Puwede hong reloan ito, puwedeng ano kasi magkatabi po itong 10 of ano 'no, so malaking pera 'no. And, malaking pera ang hinihintay mo 'no, or naghihintay ka po na magkakaroon ka ng malaking pera, and then nag-iisip mong puwede pong lumipat ka, puwede po na lumipat ka ng bahay, puwede po na sabihin po natin na gusto mo ng sasakyan 'no, kasi movement siya. Actually, this is a good ano, this is a good, card po right sa kasalukuyan po 'no, yung may hinihintay kang pera. And positive naman po siya kasi sabi ko nga sa'yo is like, yung bagang ano, yung bagang movement, parang gusto mong umalis, parang gusto mong lilipat, and, the Chariot actually is a very good sign, is a very good, sa card po 'no. Pero ang manifestation mo kasi is like, eto yung gusto mo kaso lang kasi, kunin natin yung apat, which is apat is foundation 'no, foundation po ng card po, o foundation po ng kung ano po iniisip niyo 'no. Actually may nakita akong problema sa mga anak mo 'no, and eto yung, parang nag-iisip ka talaga kung ano po nangyari, iniwan mo ba sila or ikaw po ba ang umalis, or umalis po ba sila, or gusto mong bumalik sa kanila or something mo may nakikita kasi akong movement, eh. So, this is what happened, but then ang pinakaproblema mo kasi right now is yung puwede yung loan mo or mga pera mo na binitawan na hindi pa nakabalik sa'yo, or mga tao po na hindi po siya, hindi po siya hindi 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 mo, hindi pa siya nakabalik sa'yo 'no. And, pero dito sa side mo like say immediate, past mo, puwedeng sabihin ko dito guys na ano 'no, nagkakagulo-gulo na meron pa akong nakitang grupo na like siyempre parang member ka po ng, sabihin po natin na loan kasi money ito, eh, pera po talagang pinag-uusapan dito. And, puwedeng sabihin natin na as I said nung nauna sa akin 'no, may nag-traitor sa'yo, and then at the same time ikaw po ang nasisi, and nandiyan na po yung kasuhan 'no, about po talaga sa pera, and nagkagulo-gulo na ho kayo 'no. Meron gulo po akong nakikita pero actually nase-settled mo siya, and you are thinking na ano, aalis ba ako dito 'no, lilipat ba ako somewhere 'no, kung saan, parang nakikita mo ang solusyon mo is like going away 'no.
And, eto guys is, ito yung pinaka-situation po ng Virgo sa ngayon 'no. And, yeah, Virgo 'no, August 23 hanggang ano, maganda naman ang card mo guys 'no, pero more on nase-sense ko po na merong mas malalim po na problema po ang isang Virgo ngayon 'no. Tingnan natin yung nakaraan mo ha. Actually, ang ganda ng card mo even in the past 'no. Ang nakita ko dito is in the past, meron ako nakitang travel 'no, tumawid dagat ka po and, actually may tumulong sa'yo 'no, na parang kinuha ka po 'no, actually, kung umalis ka noon para po maghanap po ng pera 'no, actually okay siya, napakaganda po ng pera mo last time 'no. And, hindi lang po pera 'no, some of you maybe na parang kumbaga sa akin may travel kayo, pumunta kayong oversea, pumunta po in tawid dagat 'no, dalawa po dito 'no, tawid dagat po ito 'no. And, ang main mo is like, pera po talaga. May nakita din po ako dito. Sentro po ng card ninyo is maganda 'no. Talaga pong iniisip mo either way na magtrabaho ka sa ibang bansa or bumili ka pa ng lupa. Kanina na-mention ko sa iyo, puwedeng lupa, puwedeng bahay, puwedeng lupa na may bahay, lilipat ka po 'no, or puwede din po na sasakyan 'no. And, right in the past actually is, ang ganda po ng conscious mind mo. Now let's see kung tingnan po natin yung ano, tingnan po natin yung subconscious mo. And, as I said 'no, dito sa card mo sa situation ngayon is like merong ano, meron akong nakita dito na hindi mo alam ito ha, Virgo tandaan mo 'to, hindi mo 'to alam 'no. May nakita ako dito na nagsumpa sa'yo 'no, isang nilalang po na bata pa and actually nasa mundo po siya ngayon ng hindi nakikita. And, parang kumbaga sa akin is sinumpa ka po ng mga hindi nakikita or mga espiritu, mga nilalang po na kung saan talaga pong, I don't know kung ikaw po is hindi naniniwala sa kanila, 'no? And, kasi ang the seer, the high priestess actually is parang parang tinalikuran mo siya 'no, kasi ito yung nauna. This is your subconscious mind, which is actually galit ka 'no. And, galit ka yung parang ano ka and tinalikuran mo 'to. Like say, actually you are holding hindi siya tinalikuran kundi hinarap mo ito. Pero ang problema nga lang po is like galit ka or isinumpa mo. No, galit ka, hindi ka naniniwala, isinumpa mo. No, parang hindi totoo ang mga espiritu, parang hindi totoo ang mga nilalang po na hindi nakikita, hindi totoo ang mga diwata, o dapat hindi mo siya paniwalaan, no? And, ito yung problema, ito ang dahilan po talaga ng pinaka-problema mo. Now, let's just, I want, gusto ko po i-clear po yan, no? Kasi, mostly kasi sa atin is just like, hindi tayo maniniwala sa mga ganito, sa mga ganyan, no? And, actually that is a, very selfish na paniniwala po sa atin 'no, hindi lang ikaw ang nilalang dito sa mundo. And although sa akin, okay lang sa akin kung hindi ka po naniniwala po sa kanila. Pero hindi ka dapat magalit sa kanila, hindi mo dapat na anuhin sila kasi ano naman po ang lakas nila against po sa isang tao. And mostly sa mga tao po sa atin dahil hindi po talaga nila naiintindihan. Hindi po nila naiintindihan po talaga like this thing that usually talaga sa human beings, sa mga tao po kasi is like if they don't know and they assume that is bad. If they don't know, hindi pa nila ano ba kung sa Bisaya pa, wala pa nila maayong matugkad or sabihin po natin sa Tagalog, hindi pa nila nasukat kung gaano kalalim, kung, gaano ano po ba talaga ang ganito, ganyan, and they judge that one already, 'no? And, mostly sa atin, alam ko naman po 'yan na marami sa atin lalo na 'pag hindi Katoliko, hindi naniniwala sa kaluluwa or may nakita man na kaluluwa dapat hindi mo intindihin, dapat balewalain mo. Dapat ang tingnan mo is itong mundo natin. Well, ang third dimension o tinatawag nating mundong ito, hindi man ito magiging buo kapagka hindi mo pinapaniwalaan ang espiritu, you know. And, although sabihin ko mas malalim ang talakayin po natin nito, Virgo, pero gusto ko lang pong ipaintindi sa'yo na kung hindi mo sila matanggap, wag mo rin po silang alipustahin. Oh, 'di po ba? Wag
Hindi lahat ng Virgo ha, no. I'm just talking this one kasi alam ko nagkakaroon ka talaga ng problema ngayon about sa pera and about sa mga anak mo. Nakikita ko talaga dito na may isang lalaki talaga na at actually this person is you trusted it so much, no? Akala mo maganda siya, akala mo mabait siya, akala mo lahat lang siya. Pero itong tao na to din ang nagsumpa sa'yo, nag-ano sa'yo, nag-traitor sa'yo nang hindi mo alam. And after that 'no, parang sinira mo ang mundo po ng kalikasan, mundo po ng ano, hindi ka masyadong naniwala sa ila. And yet the person that you are really trusting is that hindi mo rin alam kung ano sa loob na, ano sa loob po ng katawan natin. And gusto kong i-remind po sa inyo guys actually 'no na, Virgo as I said 'no, ang bawat kausap natin na tao hindi mo talaga alam kung ano at kung sino 'yan. And etong katawan na 'to, itong katawan niya, actually tao 'yan, body mo. Pero there is also another beings po na nakatira diyan. So that's why mahirap po 'pag mag-judge ng tao kasi hindi mo alam kung sino 'yan, hindi mo alam kung ano 'yan 'no. And then the person that you trusted it so much 'no, 'yun pa ang magte-traitor sa'yo. And ito naman pong mga nilalang na walang ginagawa sa'yo kundi tulungan ka, no, ma-appreciate mo sila kahit papaano. They don't want to be praised, no, actually, ang totoong gods natin or totoong Diyos natin, hindi mo kailangan silang sambahin, no, kasi they don't want that. Kasi kaya nga binigay nila, no. That's why God is always saying God is within you, no. Jesus is within you, no. And kumbaga sa akin bakit makikita natin na ano, no, ang mga nilalang na hindi natin nakikita, it doesn't mean that they are not real. And tumutulong sila in a way po talaga kung ma-appreciate mo lang sila. Hindi mo naman sila kailangan sambahin, kailangan silang anuhan. But everybody eats. Lahat ng nilalang kumakain. No. So sa akin dito, actually ang mind mo is very good, Virgo, no. Alam ko po 'yan na you are trying so hard, no. You are trying so hard po na ano na ma-accumulate yung may ini-aim ka kasi gusto mo magkaroon ng lupa. And makukuha mo 'yon, no? And makukuha mo na sana kaso lang nagkakaroon ka ng problema sa mga anak mo. May utang ka po na malaki na binabayaran mo, kaya mo naman siyang bayaran, 'di ko sinabing hindi mo kaya. Makikita ko lang kasi sa likod po ng mind mo talaga actually there is something wrong. Mafi-feel ko mas deeper po na ano, and kung eto lang po 'no, kumbaga sa akin kung pag-aanuhan ko yung ngayon po actually sabi ko nga may lupa kang kukunin. And actually iniisip mo talaga po na magiging okay ka, maging masaya ka, may loan ka, mababayaran mo siya, may nag-utang sa iyo 'no, kayang-kaya mo siyang anuhin. I mean kahit itong tao na 'to nagtita-traitor ka na, kung titingnan ko lang yung mind mo actually sa kasalukuyan, very good. I mean successful. Pero minsan po hindi siya mangyayari, may mga balakid po siya, Kasi sabihin po natin na although, yeah, hindi sa lahat ng bagay na gusto natin mangyayari. And you know why? Ito yung sinasabi ko sa inyo, no, na kumbaga sa akin may mga malalakas po na puwersa na hindi natin nakikita pero malalakas po sila. And they influence sometimes, no, yung mga tao mismo na nakakaharap po natin. So ito yung sinasabi ko na, no, before you judge, no, tingnan muna natin, no, kung ano ba talaga ang problema. And eto po sa akin, Virgo, actually, saludo po ako sa'yo. And alam kong kinakaya mo lahat. Masasabi ko din, kaya mo lahat, no? Lalo na po kung tanggapin mo sila, no? And hindi ko sinasabing tanggapin mo sila dahil napipilitan ka lang dahil gusto mo itong makuha. No, no. Wala, hindi gano'n. Hindi gano'n. Sana kusang loob na matingnan mo na hindi lahat ng nilalang is na hindi nakikita is masama. Lalong hindi rin lahat ng tao is mabait, no? And I just want to be clear that one kasi napaka-ano natin, no, we hate these people, we hate these nilalang na hindi natin nakikita, wala silang ginagawa. Pero the person that you are trusting, hindi mo alam kung anong loob niya. No, eto yung hindi ko nagugustuhan but makakaya mo siya kasi you are very strong, Virgo. Makakaya mo siya. This is just a reminder, huwag kang magalit sa akin, no. And I'm just seeing this sometimes, no. Kasi kung makipag-collaborate ka po sa mga nilalang po na natulong sa iyo,
mas lalakas ka. Walang balakid sa'yo. And ayokong gawin mo yan para walang tatanggapin mo sila kasi para walang magiging balakid na talaga sa'yo. That is not what I mean also. What I mean is just like, sana kusang loob. Ito lang po ang masasabi ko sa inyo, no? And let's see some guide po, no? Dito sa Virgo. Virgo. Kuha tayo ng tatlo, no? Virgo, I want to introduce you my new deck, which is Yin and Yang, and also a tarot card, pero more on puti lang at saka itim po, and the contrast, no? Well, Nine of Pentacles, actually, as I said, no? Nine of Pentacles is like very happy. The same thing with this one. So, kung makikita ninyo, mas klaro dito, di ba? Okay. Ang Nine of Pentacles lang, ang dito lang sa kabila dito is like a symbol of butterfly, which is actually alignment. So makikita ko kako ang vibration po actually ng abundance. This is only an alignment or mangyayari po ang mga bagay na dinidesire po natin. Actually, it's not about positive outlook, it's a positive mind, kundi alignment. I-align mo yung mind mo sa kung anong gusto mo and it will happen. Although sabihin ko nga ako na Page of Cups, sabihin ko nga sa'yo na parang may problema ka talaga sa mga anak mo. Yung mga anak mo parang, wala na dito. O yung bagang sa akin is just like, tingnan lang ninyo guys yung picture. Makikita mo talaga kung anong energy ng mga bata. And ang mga bata po actually ang ang pinaka-problema mo is mga bata. Hindi lang po mga anak mo kundi mga young generation po, no. And Eight of Wands, so Eight of Wands is just like sa atin dito sa kabila is just walking away, emotional walking away. And this one, no, so actually nasa sa iyo na lahat pero hindi ka rin align ang mind mo pero merong nakaka-distract sa'yo, which is also youngsters, young generation. And ito po ang parang kumaga sa akin like you want to give up, you want to kung ano man po yung pangako mo sa mga bata, gusto mo na pong give up, parang and I could say na kung ikaw po ang nito, kung ikaw po ang iisip mo, parang hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Usually financially and like buhay, no, Page of Cups is just like parang nawalan ka po ng gana, hindi mo na po alam ang gagawin mo and you retrieving on your mind, no? Parang pasensya na guys, talagang ang hirap talaga magtagalog, no. Mayo na tag-business sa no natin kadali pa kayo, no. Ang akong problema, ang akong ginatanaw sa inyo is just like parang like you want to rest your mind, no, Virgo. Okay? And I want to tell you that sinusubukan ka lang po ng mga hindi nakikita talaga. Gusto kasi nila tanggapin mo sila, but no, hindi ko alam kung bakit, no. And sometimes hindi mo alam kung anong gagawin mo. And although sana dire-diretso na sana lahat, kaso lang parang talaga pong may feedback and alam mo yan, nararamdaman mo yan. And how to do that one? And pwede kang tumawag sa akin, no? And yeah, let's discuss it about next time. Okay, guys, Virgo, thank you so much for watching. Maraming salamat po sa inyo, guys. And see you again next time po.